So, bago po tayo magsimula, nais ko po munang batiin ang ating pastor ng isang maligayang Pastor's Appreciation Month. So, yun, salamat po. Salamat po sa Panginoon na si pastor po ay aming nakilala at napabilang po kami sa kapatirang ito. Isang malaking pribileyo po at karangalan din naman na kayo po ay aming makasama sa kapatiran. And speaking of kapatiran po, so yun po ay may kaugnayan sa ating pag-aaral ngayon. Ano po? So yun po, ang title po ng akin pong share sa inyo ngayon ay Brotherhood in Christ. So yun po ang ating title, ano? So alam niyo po kasi meron tayong tinatawag na kapatiran sa Diyos. At hindi po naiwasan na kapag po tayo ay naanib sa isang iglesia na katulad nito, tayo po ay napapabilang sa kapatiran yon. At ang pangunahing batas po dun sa kapatiran ng Diyos ay ang pag-ibig. And nire-remind ko rin po na hindi po naman ngayon Valentine's Day. Bagamat ang atin pong pag-aaralan din naman ay may tema rin naman ng pag-ibig. Ano? Pero yun po ay pag-ibig sa kapatiran. So yun po, ang pag-ibig sa Diyos, yun po. So una sa lahat ng bagay, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. So pag-aralan po natin ngayon yung pag-ibig na utos sa magkakapatid. So unang-una, dapat po nating maintindihan na ang bumubuo po sa kapatiran ay magkakapatid. So tingnan po natin ngayon ang kahulugan ng magkakapatid. Ayon po sa sinasabi ng Biblia, ang sabi po sa Mateo 12:50, Matthew 12:50. So sabi po sa Matthew 12:50, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. So yun po. So yan po ang kahulugan ng pakahulugan ng Panginoon sa kapatid o magkakapatid. Kaya ika nga ay nasa loob man ng iglesia, kung hindi naman po gumaganap ng kalooban ng Ama, baka po yun ay hindi natin maituring na kapatid. Ano po? Manapa, yun po siguro matatawag nating bulahang kapatid. Kasi hindi naman siya sumusunod ang batas po ng Panginoon sa kapatiran ng mga kapatid, yun nga po yung pag-ibig. Na siyang sumusunod po sa kalooban ng Ama. So, ang tunay po na kapatid na binibilang ng Diyos sa iglesia, ayun nga pong taong gumaganap ng kalooban. Ano po ba ang pangunahing aral sa magkakapatid sa iglesia? Yan po ay ang pag-ibig. Ano po? Unay sa Diyos, pangalaway sa kapatiran. Ang sabi po sa unang Pedro 2:17, 1 Peter 2:17. Kaya po pala habang po tayo ay nag-aaral, meron po mga ilang katanungan na maaari nating ma-encounter at yun po ay bibigyan natin ng yung kasagutan ayon po sa sinasabi ng Biblia. So sabi po dito sa unang Pedro 2:17, ang sabi po, igalang ninyo ang mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. So hindi po ito, yung kapatiran po na, hindi po yun yung fraternity. Ano po? Kasi po ang paniniwala ng iba, pag nagtayo ng fraternity, brotherhood daw. Katulad po ng mga mason. Ayon po sa kanila, masonry is a brotherhood. Pero hindi po Yung po mga fraternity, mga sorority, na itinatayo po sa mga university, yun din po ang pakahulugan nila. Kapatiran, brotherhood. Pero hindi po Kasi po, kung ikaw kung mahal mo yung kapatid mo, hindi mo sasaktan. Alam naman po natin at marami tayong nababantaan na yung mga pumapasok sa fraternity na yan, sa hesing pa lang, bumibigay na. Talagang namamatay sa hirap ng hesing. Kaya po, hindi po masasabi na yun ay kapatiran. Wala po sa Biblia yung mga ganun. Di po ba ang sabi nga po sa 1 Peter 2:17, sabi, honor all men. So, igalang mo ang mga tao. Love the brethren or the brotherhood. Fear God. Sumatakot ka sa Diyos. Kaya bahagi po ng pagkatakot sa Diyos
ang pagmamahal o pag-ibig sa kapatiran sa Diyos. Hindi mo masasabing natatakot sa Diyos kung wala kang pagmamahal sa kapatiran sa Diyos. Kaya yung pag-ibig na pangunahing aral po ng Ebanghelyo, ina-apply yun unang-unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. May kapatiran po kasing Diyos ang nagtatag. Katulad nga po sa atin, ito po ay hindi tinatag ng kung sino. Ito po ay Diyos po ang nagtatag nito. So ayun po. Yun po ang sabi ng batas ng Biblia, na mahalin, igalang at ibigin ang kapatiran. Sa iglesia po, batas yan. Unang-unang batas, pangunahin sa lahat ng batas, sa ibabaw ng lahat ng batas ng Diyos. Yun po ang ating titingnan o pag-aaralan ngayon. Sabi nga po, paano po ang utos ng Diyos na pagmamahalan sa kapatiran? At anong klaseng pag-ibig ang utos ng Diyos maging pag-ibig sa kapatiran? Ano po? Anong pag-ibig ang utos ng Diyos na iibig sa kapatid o sa kapatiran? So sa unang Pedro po, 1 Peter 4:8, basahin po natin. 1 Peter 4:8. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. So yun po nakita natin, una sa lahat. Kaya po yung pag-ibig, kaya po yung pag-ibig, wala nang nauna pang batas dun eh. Kauna-unahan po yun sa lahat ng batas ng Diyos. Sabi po, una sa lahat. Yung maliwanag po sinabi, una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sinasabi po yan sa kapatiran sa Diyos. Maningas kayo, maalat. Ayan. Alam niyo po kasi, mayroong mga pag-ibig na lumalamig eh. Ano po, sa mag-asawa na kumisan, maalam yan sa umpisa. Sabi nga po nung kanta, hindi ko nakakantahin. Nire-research ko. Baka mag-ani sa kayo dyan. Sabi nga po nung kanta, magkasuyo buong gabi. Masaya't magkatabi. Diba? Magkayakap sa buong magdamag. Napakaalam po. Maalam na maalam. Sa umpisa. Pero pagkatapos siguro ng mga 3 buwan, wala na. Nag-aaway na yan. At pagkatapos ng mga 30 buwan, wala na. Di na kami nagtatabi ng misis ko. Pag-ibig wala na, lumamig na. So yun po ang sinasabi. Kaya nga po sinasabi, kaya nga po ang batas ng Diyos, sa kapatiran sa Diyos, ang pag-ibig ay maging maalam. Bukod po doon sa maalam, anong pag-ibig po? Anong batas po yung pag-ibig na yan? So yan po ba panandalian lang? Pang 1 taon o pang 2 taon? So basahin po natin yung Hebreo 13:1, Hebrews 13:1. So ang sabi po dito sa Hebrews 13:1, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. So yan po ang batas. Maliwanag yung pag-ibig, mag-aalab. Pero di basta mag-aalab ng panandalian ng 1 buwan. Ang sabi po, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Sabi nga po, it will be an enduring love. Isang uri ng pag-ibig na mananatili hanggang buhay ang kapatiran, buhay ang pag-ibig na to. So yun po yun. So nung po kami ay maani sa samahan ito o sa iglesyang ito, tatanda ko mga 2004 mga 2004. At nakakita po kami ng mga kapatid na hanggang ngayon po ay kasama-sama natin. Hindi po nasira ng chismis, hindi nasira ng mga taong gustong magwasak. Hanggang ngayon po, nakikita ko po sa kanila yung alam ng pag-ibig sa kapatid. Yung mga kapatid po na pasimula pa lang ng gawain, ay katulong-tulong na. Hanggang ngayon po, narito sila kasama natin. So alam niyo na po yung kung sino kayo. Kung sino yung mga tinutukoy ko. Ano po? Hindi nawawala yung pag-ibig sa isa't isa. Iniisip yung ikabubuti ng bawat isa. Hindi po nawala yung sinasabi ng kasulatan na manatili nawa ang pag-ibig sa isa't isa. So hindi sila na-disorganize. Hindi nila nakakalimutan yung sinasabi ng kasulatan na manatili nawa ang pag-ibig sa isa't isa. So isipin po natin, kung di siguro sila na-bind
o napagtali-tali ng pag-ibig na ito na itinuturo ng Biblia, ay maaari pong wala na rin yan. Kung saan na rin po napatpad yung mga yan. Ano po? Ito po yung bunga na sinasabi sa Biblia, na mamalagi nawa yung pag-ibig sa mga kapatid. Meron po kasi tayong pagkakaisa. So yun po, ang pinagkakaisaan po natin ay yung pag-ibig na itinuro ng Ebanghelyo. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. Kung batas po ng Diyos ay isang pag-ibig na maalam, na namamalagi, ano ba yung halaga nung magkaroon tayo ng pag-ibig na maalam at namamalagi? Ang tanong po may pakinabang po ba tayo dyan? So, balikan po natin yung 1 Peter 4:8. Balikan po natin. So sabi po doon, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. So, kaya utos po yung mag-ibigan, ang magkakapatid, ang pag-ibig po sapat para magtakip ng kasalanang nagagawa ng tao sa harap ng Diyos. At pag nakita po ng Diyos na ang buhay mo'y namumuhay ka sa pag-ibig, nagkakasala ka man sa Diyos, yung po bang mga kasalanang hindi mo sinasadya, o nabigla ka lang, o bunga lang ng kahinaan mo, yun po napagtatakpan na. Hindi na po nakikita ng Diyos yung mga kasalanang nagagawa mo. At yun po ang kapalaran ng isang naglilingkod sa Diyos, na ang ating kasalanan ay hindi na makita ng Diyos. Natatakpan na ng pag-ibig na namamalagi sa kapatiran. Sa Roma 4:7 hanggang 8. Basahin po natin yung Roma 4:7 hanggang 8. Sabi po dito na sinasabi, mapalad yaong ang kanilang pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nakatakpan. Sa 8, mapalad ang tao na sa kanya ay hindi bibilang ang kanyang kasalanan. Hindi bibilang ng Panginoon ang kanyang kasalanan. So yun po, maliwanag po kung ganon na meron palang malaking benepisyo ang kapatiran kung matuto tayo ng maalam na pag-ibig na nananatili sa ating sarili. Yun po pala yung nakapagtatakip ng ating mga kasalanan. At hindi po basta kasalanan, ano po? Ng karamihang kasalanan. Yan po ang sabi ng Biblia. Natatakpan ng pag-ibig ang kasalanan. Meron tayong mga shortcomings. May kapintasan tayo bilang tao. Meron tayong pagkakamaling nagagawa. Pero pagtingin po ng Diyos, hindi niya na nakakita yun Ang nakikita niya, yung pag-ibig. Yung pagmamahalan na nangingibabaw sa mga kapatid. Okay po. So, ang tanong po, ganito. Another question po. Kung tayo may pag-ibig, ano ba ang nagagawa ng pag-ibig? So, yun po ang tanong baka po sinasabi natin, may pag-ibig tayo. Tayo naman nagsusuntukan. Nakakaduda po yun. Sabi natin, may pag-ibig tayo. Meron tayong mga kapatid na walang makain. Nauna na sa labas. Basta pababayaan mo lang. Wala po yun. Dapat po, hindi tayo nagtatangi ng tao. Hindi natin sinusunod yung batas at yung sinasabi ng Diyos na ang pagmamahal, ang pag-ibig sa kapwa, nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yun po ang benefit na matuto tayong magmahalan sa kapatiran. So, pero ano po ba ang bunga kung isinasagawa na natin yung pag-ibig na yun? Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin nun kung nakikita tayong nag-iibigan? Basahin po natin yung Juan 13:34 hanggang 35. 1:13:34 hanggang 35. John 13:34-35. Okay po, ang sabi po dito, isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko. Na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa.
Sa ganito ay makakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, pag po pala yung pag-ibig ay nakikita, nagaganap, yung pala ang tatak ng pagiging alagad. Madami po dyan nagsasabi, Kristiyano daw sila. Pero sila din, nagbababag, nagdidimandahan. Kung minsan nagkakalunyahan pa nga. Totoo po yun. Hindi Kristiyano yun. Ang Kristiyano po, merong pag-ibig na nananatili. At kung may pag-ibig ka, hindi mo pakikialaman yung asawa ng may asawa. Ano po? Yun po ay paglapastangan na sa Diyos, paglapastangan pa sa karapatan ng kapwa mong lalaki at saka ng babae. So, yun po ang pag-ibig na natutunan nila sa kanilang samahan. Pero sila daw ay ligtas. Kaya ang pinakamahalagang batas po ng Diyos, wala sa maraming relihiyon. Kasi po, ang sabi ng Panginoong Yeshua, sa ganito, makikita ng mga tao na alagad ko kayo. Kung kayo may pag-ibig sa isa't isa, dito makikita ng mga tao na kayo aking mga alagad kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. So yan po ang tatak ng tunay na samahan o brotherhood. Yung pag-ibig ang magkakapatid ayon po sa utos ni Kristo. Alamin po natin ngayon, ano ba yung pag-ibig ni Kristo? Ano po ba yun? Marami po kasing klaseng pag-ibig Kakanta na naman ako. Marami po klaseng pag-ibig. Sabi po nung isa, bawal na pag-ibig, laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, nakitikit siya nun, wala ng pag-asa at karapatan. Tinatanggal ko lang yung utok niya, Ayun po, may pag-ibig na bawal, Pero bawal. Bawal na pag-ibig. Meron namang pag-ibig na walang dangan, ang alay ko sa iyo. Paano kung malaman mo? Paano kung malaman mo? Naging kahapon ko, ako kaya ay iwanan mo. Ayan. Si ma'am kasi turo ng choir sa akin So yun po, meron ng pag-ibig. Pag-ibig, walang dangal, po. So yun po yun. Meron pong pag-ibig sa pera. Meron nga ganun Marami pong klaseng pag-ibig. Merong pag-ibig ng anak sa magulang at merong pag-ibig ng magulang sa anak. So yun po yun. Kaya yung tanong na ano ba yung pag-ibig na utos ni Kristo? Sa Griego po kasi merong tatlong klase ng pag-ibig. Meron po yan sa Griego. Yung una po, yun po yung tinatawag na eros. Eros. Yun yung romantic love na sinasabi. Yun yung pag-ibig ng asawa sa asawa. Yun naman pong pangalawa, yung tinatawag na philia. Philia. Hindi po female version ng filio. Philia, nililiwanag ko lang po Ang spelling po P-H-I-L-I-A. Yan. So maliwanag, wala po kasing PowerPoint Kaya inakap mo buti. Philia. Yung po ang pag-ibig sa mga kamag-anak. Pag-ibig sa tsuhin, sa tsahin, sa kapatid, sa magulang. Yun po yung philia. At yun po yung pangatlo, yun yung pag-ibig agape. Yung banal na pag-ibig. So yun po, ang ibig sabihin nun, banal na pag-ibig. Hindi po pwede na yung eros, gamitin mo sa anak mo. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa, iukol mo sa anak mo. Hindi pwede yan, masama yun. Kaya kung minsan may mga anak na nare-rape ng tatay, ganun po nangyayari. Hindi masamang tao yung mga ganun. Alam po natin, may mga nabalitaan tayo ganun. Ang eros po, ginagamit sa asawa. So yung philia, ginagamit sa anak. Yung agape, ginagamit sa kapatid sa Diyos. Yung banal na pag-ibig. Yan po ang pag-ibig na iniutos ni Kristo sa kapatiran. Yung agape. Yun po yung banal na pag-ibig at pagmamahalan
sa isa't isa. So anong klaseng pag-ibig po yun? Hindi nga pwede yung eros eh. Sabi ng Biblia, magbatian kayo ng banal na halik. Mahal natin ang mga kapatid. Paano po yun? Pag po ba tayo nagkita-kita, tayo po may maghahalikan? Hindi pwede. Masama yun. Hindi rin naman po pwede na yung pilya, gamitin mo sa mga kamag-anak mo lang. Tayo po dito sa iglesia, hindi naman po tayo lahat dito magkakamag-anak eh. Ang lalabas po nun, pagka yung pilya, ginamit natin sa kapatiran, lalabas nun, pag hindi mo na kamag-anak, hindi mo na mahal. Kasi hindi naman tayo magkakamag-anak lahat dito eh. Ano po, pero kahit po tayo hindi magkakamag-anak, meron pong batas dyan eh. May batas po ng pag-ibig para sa atin. Yun po yung agape. At anong klaseng pag-ibig po yun? Yung agape. So, basahin po natin yung sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ayan. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. So, babasahin po muna. Ang sabi po dito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayan, mapagpahinuhod. So pag meron ka ng pag-ibig na banal, agape, mapagpahinuhod ka. Ibig sabihin, mapagpasensya ka. Natitiis mo yung pagkakamali ng kapwa mo. Napapatawad mo yung mali ng iyong kapatid. Kasi po talaga namang magkakamali tayo eh. Lalo na galing ka lang sa kung saan. Hindi ka naman naturuan ng aral ng Diyos. Siyempre, pagpasok mo sa iglesia, nakakagawa ka ng mali sa kapwa. Kumisa po, nakakasigaw ka, nakakapagmura ka pa, kumisan nakakapagsinungaling ka. So, yun po eh. So, pero pag may pag-ibig, magtitiis yung ginawan mo ng mali. Yan po ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Sunod po, magandang loob. Mapagpahinuhod at magandang loob. So, ang kahulugan po niyan sa Tagalog, ganito. Kunyari, nagluto ka. Diba tinola? Nagluto ka ng tinolang manok. Yung kapitbahay mo, gusto mong bigyan. Kasi nagmamagandang loob ka. Bibigyan mo siya kahit isang tasa lang. Hindi naman po pwede na yung ilalagay mo ron yung mga parte na tipong patapon. Tulad ng ulo, yung leeg, o kaya paa. Pangit naman po. Maaaring ilagay mo doon, yung hita, yung balon-balunan, atay, o kaya pitso. Kasi nagmamagandang loob ka. Ang tawag po doon, generous. Ito sabi nga po, generous knows no boundary. Generosity means giving more than you can give. So yun po ang pag-ibig na may magandang loob. Ano po? So ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nananagilit. Ayan. Meron po kasi mga taong mapanaghiliin eh. Halimbawa, nagwawalis ka. Nakita mo yung kapatid, nakaupo lang. Ano, sisigawan mo? Ano ba kayo? Kayo napapagod na rito. Bakit kayo nakaupo lang dyan? Ano po? Kung ikaw ay may pag-ibig, hindi ka mapanaghili. Pababayaan mo lang yun. Kasi mahal mo yung kapatid eh. Hindi baling mapagod kang mag-isa. Kasi nga may pagmamahal ka sa kapatiran. At yung kapatid mo naman, kung may pagmamahal sa'yo, ay hindi ka pababayaan mapagod mag-isa. Kung may pag-ibig ka, hindi ka mapanaghili. Sunod po, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. So, hindi kagaya ng iba. Kasabihin ng iba, ako, ganito ako. Siya, ganyan yan. Iba ako sa kanya. Kung po yan, pabida po yan palagi. Yung bang laging nagmamapuri sa sarili. May kasabihan din po dyan sa Tagalog, magbubuhat ka ng sariling bangko. Wala pong magaling sa kanya kung hindi sarili niya. Siya yung pinakamagaling sa lahat, siya yung pinakamabuti sa lahat. Wala pong pag-ibig sa kapwa, yan pagkaganon. Ang pag-ibig po kasi hindi nagmamapuri. Silent po siya. Sabi nga, meek po siya. So ano ba po? Hindi
mapagpalalo. So, ang pag-ibig po, hindi mapagpalalo. Hindi po siya mayabang. Yung ba taong laging mataas ang tingin sa sarili, parang gano'n. Yung ika nga kaya-kaya niya. Naku, dyan po tayo mapahamak sa kaya-kaya na yan. Marami na pong napanong dyan. Kaya kinakailangan, iwas po tayo dyan sa mga taong ganyan. So kung ikaw po ay may pag-ibig, hindi ka yayabang, hindi ka magpapalalo. At saka ano naman po ay ipagpapalalo natin sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay mayaman, may mas mayaman sa'yo, ang Diyos. Kung ikaw ay malakas, may mas malakas sa'yo. At kung ikaw ay makapangyarihan, pansamantala lang yan. Ano po? Sabi nga po sa Jeremiah 9:23. Sabi po sa Jeremiah 23, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. Huwag magmapuri ang magpangyarihan sa kanyang kapangyarihan. O huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Bakit ka magmamapuri? Kung mayaman ka, sabi nga, may mayaman sa'yo, ang Diyos. At kung marunong ka, may mas marunong sa'yo. Ano ay pagyayabang mo? Ano ay pagyayabang natin, di mo ba? Kung may pag-ibig po tayo, kung may pag-ibig ka, hindi makikita sa iyo yun, yung mga bagay na yun. So ano pa? Sa 5. Next verse. Sabi po dito, hindi nag-uugaling mahalay. Nako, mahalay na po ang mundo ngayon. Kung may pag-ibig ka, hindi ka magiging mahalay. Pati po sa pananalita, sa pananamit, sa pagkilos, marami na po, iba na po ang mundo ngayon. Iba na po ang kilos ng mga tao. Kung may pag-ibig ka, hindi ka magiging mahalay. Kung magiging interesado ka sa kapitingin mo, magkakasala ka. Para huwag ka na magkasala, huwag ka na tumingin. Sa halip na salita ng Diyos na lang ang naisip natin, kung ano-ano pa ang mapag-iisip mo nun. Kaya po yung may pag-ibig, hindi po mahalay. Ganito po kasi nangyayari dyan Kung halimbawa ikaw ay mahalay, dalaga ka, hindi ka magdadamit ng nakakatid sa binata. Sabi po sa 2 Peter 2:14, pakilagay nga, 2 Peter 2:14, na may mga matang puspos ng pangangalo niya. So nangyayari tuloy sa mga tao, nagkakaroon ng mga matang mapangalo niya. Puro kasalanan po ang nakikita At hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. So hindi ka tuloy matitigil sa pagkakasala. Hahabulin ng mata mo yung nakikita mo O kung may pag-ibig ka sa kapatid mo, sa mga lalaki, huwag kang mag-uugaling mahalay. Ang may pag-ibig po, hindi nag-uugaling mahalay. Ano po? So sabi po dito sa 1 Corinthians 13:5, hindi hinahanap ang kanyang sarili. So kung may pag-ibig po, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ano po? Merong mga tao kasi hinahanap ang sarili niya. Hindi po natin makikita yung sarili natin sa iba. Kasi po, bawat tayo may mga kaibahan. May mga tinatawag po yan ng mga individual differences. O maaari sa panlasa, gusto mo sa adobo, maanghang, ayaw mo kasama mo. Kung may mga tao po, ang gusto sa sinigang, ayaw po ng may luya, gusto kamatis lang. May mga nakasama po akong gano'n. Lalagyan mo ng luya yung sinigang na isda. Ayaw nung isa. Hindi raw masarap. Hindi niya mahigit yung sabaw. Dapat daw kamatis lang. Kaya po, hindi ko naman mahigit yung walang luya. Nalalansahan ako. Kaya hindi mo pwedeng hanapin yung sarili mo sa iba. Pero kami po sa bahay, nagkakasundo naman ni Mrs. Kahit na yung ayaw niya, siya pong ginagawa, tuwa-tuwa pa. Kasi po pag ayaw na magsayang, ako magsasayang. Pag ayaw na maglaba, ako maglalaba, hindi magkakasundo kami. Pag ayaw na maglinis ng bahay, maglilinis ako ng bahay. Di ayos, ano po? Kaya kung may pag-ibig ka, hindi mo hahanapin yung sarili mo sa iba. Ayun po. Ano pa? Hindi nayayamot. Ako, ang pag-ibig ko hindi nayayamot. Dapat ka nang mayamot. Sa panahon po kasi ngayon, marami pong mga bagay na nakakayamot. Ika nga maraming mga katangahan ng tao na pwede mo ikayamot.
O halimbawa, nag-ring telepono. Nag-ring telepono. Siguro yung mga millennial, hindi alam ito. Nag-ring telepono. Angatin mo kay telepono, sagutin mo. Ba? Ang ginawa ay inangat yung buong telepono. Tapos sabi, hello? Teka, ay sumagot. Pero paano may sasagot? Inangat yung buong telepono, hindi yung objetibo ang inangat. So, ganun po kaya lang, wala kang magagawa. Kasi may mga tao talagang parang kahapon lang ipinanganak. Para bang mga walang kamalay-malay. So, yun po Kaya, ang pag-ibig po, hindi nayayamot. Ano pa? Nasusundan ko ba? Ano ba? So, next po. Hindi na lumana ang masama. 13.5 pa lang yun. 13.5 pa lang ba yan? So, understand. Ayan. Hindi na lumana ang masama. So, ang taong may pag-ibig po, hindi yung tinitingnan sa kapwa, yung masama. Kasi po, may mga tao na kumisan, nakagawa ka ng 10 tama, may nagawa ka isang mali. Ang tinitingnan niya, yung isang mali. Hindi niya na po nakita yung 10 tama na ginawa mo. Ang tao, kung may pag-ibig, hindi na lumana ang masama. Kumbaga, sabi nga po, doon sa kasabihang Tagalog, pakainin mo man ng isang kalabaw, hindi pa rin malasahan. Wala pong utang na loob yung tao na yun. Kaya ikaw, kung ikaw ay may pag-ibig, hindi mo inaalumana yung masama. So, kung alin yung masama na nakita sa'yo, yun ang natatandaan, pero lahat ng buting nagawa mo sa kanya, hindi niya natandaan. Kung may pag-ibig, hindi na lumana ang masama. Hindi niya pinapansin yung masama. So, Saan tayo? Sa 6. Ayan. Hindi nagagalak sa kalikuan. So, hindi yung kalikuan po ang kagalakan niya. Halimbawa, merong inuman dyan, may lasingan, may sugalan, o merong pot session, drugs, hindi po doon ang gusto niya. Hindi siya natutuwa sa mali. Yun po yung may pag-ibig. Kundi, sabi po, nakikigalak sa katotohanan. So, yung may pag-ibig po na banal, yung agape, ang gusto niya, yung katwiran, yung katotohanan. Hindi niya inaalumana yung masama, hindi siya nagagalak sa kalikuan. Siya po yung nakikigalak sa katotohanan. Kung saan yung tama, yung mabuti, at yung katotohanan, doon po siya nagagalak. Tapos po, sabi dito, lahat ay binabata. So yung may pag-ibig, wala siyang hindi babatahin. Yung ugali ng kapitbahay niya, yung pamimintas ng kapitbahay niya, yung pang-asa, hindi niya po inaalumana yun. Hindi niya po binabata yun. O lahat ay binabata pala. Sorry, nagkakamali-mali na ako. Yun po ay babatahin niya. O kahit na po minsan yung ugali siguro ng asawa, nababata niya yun. Natitiis na yun. So hindi mo ba tayo mga may asawa, sabi nga isa na pag-uusapan natin. Yung mag-asawa, natitiisan lang yan. Kasi pag hindi ka nakatiis, hanggang doon na lang kayo. Kaya nga po, yung pag-ibig, lahat ay binabata. Lahat po ay tinitiis. So yun po ay ibig sabihin mo. O kahit yung anak mo, yung ugali mo, babatahin mo yung ugali ng anak mo para maituro mo sa kanya yung tama. So yun po yun. So lahat ay pinaniniwalaan. So pagdating po sa Diyos, lahat pinaniniwalaan niya. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. So, hindi po nagkukulang ang pag-ibig. Madali po umunawa ang pag-ibig. Lahat ay inaasahan. Kaya nga po, sabi dito, yung mga definition po sa pag-ibig, di ba? Sabi po, love means never having to say you're sorry. O, yun. Tama po yun kasi po, pag may pag-ibig ang kapwa mo sa'yo, hindi mo na kailangan humingi pa ng paumanhin para maunawa ka niya. Maintindihan ka po niya. So, ganun po yun.
Yan po ang pag-ibig, yan po ang pinakadakilang batas ng Diyos, ang pag-ibig. At yan po ang kahulugan ng pag-ibig agape na sinasabi sa Biblia. Hindi inaanuman ng masama, lahat inaasahan, lahat pinaniniwalaan, lahat tinitiis. Ang pag-ibig po ay hindi nagkukulang kailanman. So ngayon, ano po ba yung nakasulat sa 1 Corinthians 13:13? Basahin niya po natin. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13:13, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So yan, nakita po natin kung gaano kahalaga ang pag-ibig sa Diyos. Yung pag-ibig agape o banal na pag-ibig. Yan po ang pangunahing bata sa atin sa magkakapatid. Kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa, palagay ko po walang matinding away. Yan po ang naramdaman ko nung unang-unang ako po nag-attend ng worship service sa iba pa. Nung pong narinig ko yung preaching ni Pastor, yun po yun yung pumasok sa isip ko. Siguro kung lahat ng tao makikinig ng mga ganitong mensahe, siguro walang kagalitan, walang away. Ano po? Kasi nga po, ang itinuturo ko din ay yung salita ng Diyos. So kung mayroon lang pong tampuhan, tampuhan lang. Para din po sa mag-asawa, magkakatampuhan, pati uli. Sa magkapatid po, walang dimandaan pag may pag-ibig. Bawal po yun sa atin Kung may pag-ibig ka sa kapatid, maunawaan mo siya, mapapatawad mo siya. Sabi po dito sa Colossus 3:12 hanggang 14. 3:12 hanggang 14. Basahin po natin sa Colossus. Sabi po dito, mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. A merciful heart. Ano ba? Ng kagandahang loob. Ng kababaan. So kailangan po pala sa atin, sa magkakapatid na nagmamahalan, may magpapakababa talaga. Hindi po tayo puro mataas. Yung bang ayaw nating patalo, ayaw nating pasupin, dahil gusto natin lagi tayong on top. So ano pa, ng kaamuan, yung meekness, huwag po tayo mababagsik. Kasi po may mga taong mabagsik, mabangis, hindi sila maamo. Ng pagpapahinul, yung laging pag-unawa, laging pagpapatawad. So nagsabi po rito sa 3:13 ng Colossus, magtiisan kayo sa isa't isa. So titingnan po natin, ang ganda po ng nakasulat dito sa Biblia. Ano po? Ibiruin mo, sabi dito, magtiisan kayo sa isa't isa. Magtitiis ako sa iyo, titiisin mo naman ako. Yung mali mo, patatawarin ko, magtitiis ako. Yung mali ko, patatawarin mo, pagtitiisan mo. Hindi po ba tayo mananatiling magkasama? Maghihiwa-hiwalay po ba tayo nun? Hindi po. Natitiis mo ako, natitiis kita. Sabi nga, we can go on together. Nakakapagpatuloy po tayo hanggang buhay tayo. Kasi natitiis mo ako, natitiis kita. Sabi po. Sunod, at magpatawaran kayo. Isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. 13:14 po yun. So sa atin po, batas ang magpatawad. Hindi po yan option Hindi kung gusto mo lang patawarin, saka mo patawarin. Ay hindi po. Sabi nga po, it is a rule, sabi nga, it is a law among Christian to forgive. Sabi po. It is not your own choice. Sabi nga po, nung kawikaan,
To forgive, to err is human, to forgive, divine. Kaya sa iglesia, ang pagpapatawad po sa kapatid ay obligasyon, hindi po ito pamimili, ito po yung obligasyon. Bakit po? Bakit po nasabi na gano'n? Na ito po ang pagpapatawad po ay obligasyon. Kasi po alam ng Diyos na magkakasala tayong lahat. Sabi po sa Ecclesiastes 7:20, Ecclesiastes 7:20, sabi po doon, tunay na walang matulis sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So kahit po matuwid ang tao, nagkakasala, may limitasyon po ang ating mata, ang ating paningin. May limitasyon po ang ating pakinig. Maaari yung nakita mo, hindi pala ganun. Na malikmata ka, sabi po sa Tagalog. O yun namang narinig mo, hindi pala ganun. Galit ka kagad. Sabi doon, nagkarinig ka. So nagkakamali po ang pakinig, nagkakamali po ang paningin. Kaya po ang kailangan sa tao, pag nagkasala yung kapwa mo, unawain mo. Ba't pa nagkasala? Dapat nakahanda kang magpatawad kasi po kung hindi tayo magpapatawad, wala tayong karapatang manalangin. Di po ba sa panalangin dapat magpatawad? Alam naman po natin yun Sa oras na mananalangin ka, dapat walang nakatanim na galit sa puso mo. Magpatawad ka. Yun po ang sabi ng Biblia. Kaya po ako, nagpatawad na ako. Sino man sila, pinatawad ko na. Kaya lang, hindi ako nakakalimut. Yun po yun. Napatawad ko na sila. Kaya lang, hindi ko nakakalimutan. Di ba? Wala ba sa usapan ng patawad? Kaya, so sabi po sa Mateo 6:14, Mateo 6:14, sapagkat kung may patawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. 15. Datapwat kung hindi ninyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. So kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, kailanman at mananalangin ka, gusto mo pakinggan ka ng Diyos, magpatawad ka muna. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin napatatawarin. Hindi naman po sinungaling ang Diyos Pag sinabi niya, gagawin niya. Nagpatawad ka, ikaw naman ang humingi ng tawad. Hindi patatawarin ka. At sabi nga po, hindi siya lahat, pakikinggan ka at uunawain ng Diyos ang inigagalangin mo dahil marunong ka magpatawad. Sabi nga po, ang pagpapatawad po ang susi ng pagpapatawad naman ng Diyos. So yun po. Meron po kasi mga tinatawag po yan ng mga reciprocal action. Kaya tanong po natin sa mga estudyante matutalino kung ano po yung reciprocal action. Pero meron po akong definition na hindi ko nasasabihin. Meron po yung mga tinatawag na reciprocal actions. Kung gusto mong bigyan ka ng Diyos, bigay ka. Gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Kung gusto mong kaawaan ka, magmaawain ka. Yun po ay nakasulat. Sa Lucas 6:38 po, basahin natin. Nakasulat po yan Lucas 6:38. Ang sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. So yan, nakita po natin. Magbigay kayo at bibigyan kayo. Kaya kung gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka rin. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka rin. At kung gusto mong maawaan Diyos sa'yo, magmaawain ka. Meron po kasi mga taong malulupit mababangis ika nga, hindi ka rin kaawa ng Diyos. Sa Mateo 5:7 po, ganito po nakalagay. Sa Mateo 5:7, mapapalad ng mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. So, 5:7.
Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. So, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So, ang mahabagin po, kinahabagan. Ang maawain, kinaawaan. Ang nagbibigay, binibigyan. At ang nagpapatawad, pinapatawad. Ganyan po ang Diyos. Yan po ay batas sa kapatiran. Kung magpapatawad tayo, siguro walang away, walang dimandahan. O halimbawa, nagkasala ka, pinatawad kita. Nagkasala ako, pinatawad mo ako. Walang away, walang dimandahan. Ano po? So balik po tayo sa 1 Corinthians 6:4. Nasusundan po ba? Hindi po ko pagpundan. Ano po? 1 Corinthians 6:4. Sabi po dito, kung kayo ngay mayroong usapin ng mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? 6:5. Sinasabi ko ito upang manghihiya kayo. Ano pa? Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang kapatid? 6. Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya. So yun po. So sa isang iglesia po na may gulo, may away, may limandahan, ibig sabihin po nun, puro bobo yun. Walang marunong magpayo eh. Mula po dun sa pinuno nila hanggang sa mga miyembro, puro bobo, nagdidimandahan. Wala pong pag-ayos. Sa iglesia po ng Diyos, bawal yun. Dapat may marunong magpayo. Diba? O kapatid, patawarin mo na. Maliit na bagay lang naman yan. So, parang ganun po. Hindi po dapat nagbababag ang magkakapatid sa limanda. Nagkakatampuhan, pero ganun lang yun. Kung meron mga hindi pagkakaunawaan, huwag nang palakihin. Pero para magdimandahan, ang refleksyon po nun, sa atin lahat, puro tayo bobo. Kasi yung po ang sabi wala bagang marunong sa inyo na makapagpapayo sa kapatid. Kung walang makapagpayo, ang refleksyon yan, puro tayo bobo. Ano po? Ano po? Wala ba ikang marunong sa inyo na makapagpapayo sa kapatid? At ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. Sa harapan ng hindi sumasampalataya, sinasabi ko ito upang manghihiya kayo. So tuloy po sa 7. Sa 7, ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kaliguan? Bakit hindi bagkus kayo padaya? So kung isipin po natin para wag magkaroon ng usapin, ano po ang batas? Diba? So tiisin mo na lang. Palagay mo, may nagawang mali sa yung kapatid mo, tiisin mo kung may pag-ibig ka. Kung pag-ibig po kasi lahat tinitiis. Padaya ka na lang. So halimbawa, ang pag-aawayan nyo ng halagang 20 pesos o 100 piso, pabayaan mo na. Gano'n lang ba yun? Meron po kasi mga tao na nadadaya at nakakadaya nang hindi nila alam. So halimbawa, may binili ka, binayaran mo, tapos sinuklihan ka. Pagkapot sa inusukli, hindi mo na binilang, pinamulsa mo na agad. Sobra pala. So nakadaya ka, hindi mo alam. O yun namang nagsukli, sobra yung sinukli niya, nadaya sa hindi na alam. So ganun po, kaya nga po, para walang gulo sa kapatiran, tiisin mo na lang. So halimbawa, sa lupa. Ito po, nangyari sa atin dito sa Santo Niño, nung kami nandyan. Meron akong binibing kapirasong lupa. Hiniharap yung halaga, pag yung sukat ng lupa. Doon po palalagyan ko na ng structure sa sukat niya. Nasasakop yung gate ng kapitbahay. Bakit? Paano gagawin mo? Nasasakop yung gate ng kapitbahay. Nung una nagagalit. Kasi nga, wala silang dadaanan. Yung ginawa ko, pinabayaan ko na lang. Wala nang gulog, gano'n lang ba yun? Yung gate, daan tao lang naman.
Kaya pinabayaan mo. So, paano ganun po? Sa Makati po, mayroong ganun eh. Ang sobra ng lupa ay mga ilang pulgada lang. Ilang pulgada lang, yung sumobra. Ay, kumain ng may-ari. Pili na kinuha yung kanyang lupa. So, isipin nyo, sa 4 na pulgada, gano'n naman, baka isang tangka lang yun eh. Mula first floor hanggang 28th floor, tinibag yung building. Sa Ayala, sa Makati, nangyari. Wala pong pag-ibig yung ganung klaseng tao. Yun po. So, yun po. So, magdidimanda po ba tayo kung meron tayong pag-ibig at nagtitiis tayo sa isa't isa? So, hindi po eh. Tiisin mo na lang yung kapatid mo. Batas po yun sa iglesia. Titiisin mo ko, titiisin kita. O, hindi mananatili tayo magkasama. Bayaan mo na po yun. Alang-alang doon sa, ika nga po ay magkapatid kayo sa Diyos. Banal po kasi yun eh. Yung pong magkapatid sa Diyos, yun po ay banal na relasyon. Hindi po katumbas ng 100 piso, 1,000. Sa magkakapatid, meron po tayong disiplina. Ayan, meron po tayong disiplina. Kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, may disiplina po tayo. Ano ba yung disiplina na yun? So, basahin po natin dito sa Roma 14:13. Ano po yung sinasabi dito sa Roma 14:13? Sabi po dito, ayan, huwag nga kayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng kadarapa. So, bawal po yung magkatulad tayo sa isa't isa. At huwag kang maglalagay ng ikatitisod ng kapatid mo. O yan ang ihahatol mo. Halimbawa po, o dalaga ka, may asawa yung kapatid. Ay, huwag ka nang, huwag mo nang bigyan ng motibo, huwag mo nang alimpungan. Masisira lang ang pamilya mo. Huwag kang maglalagay ng katitisuran ng kapatid. O, alam mo nang may pamilya. Yung babae, lalaki ka. Huwag mo nang ligawan. Kasi madadapa yung kapatid mo. Pati asawa nun madadama eh. Pagka nahuli kayong dalawa, baka maging kriminal pa yun. Malamang maging kriminal, ano po. Kaya nga po ang sabi ng Diyos, huwag kayong magsihatol. Ito ang ihatol ninyo, di ba? So this will be our judgment, sabi po. Na huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid o anumang kadahilan ng kadadapa. At ano naman po ang hatol ng Biblia sa maglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid? Sabi po sa Mateo 18:6, basahin po natin. Konti na lang po. 3 verse na lang. Ay, 4 pala. Ay, hindi, 5 pala. Sa Mateo 18:6, tingnan po natin kung ano yung hatol ng Biblia sa maglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid. Mateo 18:6. Ayan. Dapat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangan pa siya kung bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. So, napakabigat po ng kasalanan na yun. Ano po? Ang bigat po ng kasalanan na yun. Pag nakapagpatisod ka ng kapatid, ay nako, buti pa eka sa'yo na bitinan ka ng malaking batong gilingan sa leeg at ihulog ka sa kalaliman ng dagat para huwag ka nang lumutang ulit. Para wala nang baka may matisod ka sa pagmumukha mo pagka lumutang ka pa. Ano po? So, matinding kasalanan po yan. Kaya nga po mga kapatid, kung ang gagawin natin o sasabihin natin, sa palagay mo makakapagpatisod sa kapatid, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang sabihin huwag mo nang gawin. So yun. Next verse, Mateo 18:7. Hindi ko kasi makukumpleto pag hindi ko tinapos ito. Bitin. Mateo 18:7. Sabi po dito sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilan ng pagkatisod, sapagkat kailangan dumating ang mga kadahilanan. Datapot sa aba ng tao yung panggagalingan ng kadahilanan.
So, yun po. Kaya dapat po maingat tayo dyan kung tayo po ay gumagawa ng mga pansarili o personal. Pero kung sa pagtuturo po ng aral ng Diyos, kung ayaw nilang makinig at ayaw nilang tanggapin, bahala sila sa buhay nila. Matisig sila kung gusto nila. Aral po ng Diyos yun. Ano po? Biruin mo, kung makakapagpatisig ka ng kapatid, ang hatid sa'yo ng Diyos walang iba kung itapon mo sa gitna ng dagat. Mabuti pa kasi itapon mo sa gitna ng dagat kaysa mabuhay ka sa mundo. Napakabigat po ng kasalanan ang mga pagpatisod sa kapatid. Bawal po yan sa mga magkakapatid. Ang magpatisod o magbigay ng kadahilan ng dapat sa kapatid. Ingat po tayo dyan. Ngayon po, para po walang tisuran, kailangan manatili po sa atin yung pag-ibig. Magtitiis ka, magtitiis ako. Magpapatawad ka, magpapatawad ako. O sino po ang matitisin sa atin? Yan po ang batas ng Diyos. Sa nag-iibigang magkapatid sa Diyos. Sa atin pong magsasama-sama, tinuruan tayo ng pag-ibig. Yung sinasabing pag-ibig na banal. Bawal ang magtisuran, bawal ang magdimandahan. Bakit po mabawal yun? Bakit po mabawal yung mga bagay na yun? So basahin po natin. Last verse po. Galatia 5:15. Sabi po dito, ngunit kung kayo rin ang nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa. So, para po bang, ito po, yung po bang parang yung isang tangkal na manok, yung manok na nakakatali. Yung mga buhay na manok na dalawa sa palengke, nakakatali yung isang tangkal na. Kung minsan kung nga gano'n, nagtutukaan. Siguro ito na yung manok. Mga nagtutukaan. O yung iba, nabasang butsi. Yung iba, nabasang bituka. Ay, patay. Sila po nang nagkakagatan. So, yun po yun. Sabi po dito, ang magkakapatid po ay hindi nagkakagatan, kundi nagmamahalan. Nag-iibigan ng isang pag-ibig na maningas at nananatili. Isang pag-ibig na hindi lumalamig. Yan po ang batas ng Diyos na pag-ibig. At pag yan po ay naganap natin, mga kapatid, yung pong nag-iibigan tayo sa isa't isa, ano po ang sabi? Sa ganito, makikilala ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung meron kayong pag-ibig sa isa't isa. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Yeshua. At Kristiyano po, may pag-ibig sa kapwa sa kapatid, sa Diyos. Yan po ang batas ng pagsasama-samang magkakapatid sa Iglesia ng Diyos sa Biblia.